pinalaki ng siyensya, bunga ng pananaliksik sa Central Philippine University. Makakasigurado kang ito ay malinis at malambot dahil sa masustansyang laman. Tunay na alaga ng siyensya, tiwala sa bawat pagtikim. Bangot lasa, organic na organic. Pinapak laging maaasahan. Kalusugan mo ay laging prioridad para maiwasan ng inyong pamilya na magkasakit. Pinapak ang pangalan na isigaw sa Iloilo, laging mapagkatiwalaan sa larangan ng pagkain. Ito'y hindi lang pagkain, kundi pagmamalasakit. Sa bawat inaalaga ang manok, aming ipinapahalagahan. Pangtambal sa gutom, gamot sa mga sakit, kalusugan at kalikasan, lahat sa ating kamay. Pinapak ang pangalang ating ipagpalagana. Sa bawat hapagkainan, dapat palaging nandyan siya. Tiwala sa bawat pagtikim. Bangot lasa, organic na organic. Pinapak laging maaasahan. Kalusugan mo ay laging prioridad para maiwasan ng inyong pamilya na magkasakit. Pinapak ang pangalan na isigaw sa Iloilo, laging mapagkatiwalaan sa larangan ng pagkain. Kaming mga nag-aantay, tapat na naniniwala. Ang pagkain mula sa pinapak sa puso ay gamot. Kaya't habang ikaw ay masisigla, tayo na sa maasahan. Pinapak ang pangalan, ikaw ay bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Sa bakuran ng mga tagpag-alaga, may mga manok na inaalagaan ng masusi. Gamit ang teknolohiya mula sa Central Philippine University, manok na pinalaki sa malinis na kulungan. Mga katas ng halaman ay siyang gamit para maging masigla. Patuka na gamit sa libre, sa antibiotic, para mapasiguro kaligtasan ng kumakain. Oh, manok sa pinapak, lasa'y kay sarap. Organic na organic, pampasigla na pagkain. Mula Central Philippine University, kalidad ay pinaseseguro. Sama-sama sa hapag, kakain ng masaya. Ang mga manok na ito'y ang kailangan ng bayan. Timplado ng pagmamahal sa bawat putahe, bawat piraso ng manok, puno ng masustansya. Sa ating lutuing
Kalusugan ng pamilya ang laging hangad. Kahit masyadong abala, tayo'y nagkakaisa. Pinapak ang maasahan, pagkain ay masasarap ang lasa. Timpla ng kultura sa bawat putaheng sinimulan. Dito sa Iloilo, pagmamalaki ng Ilonggo. Manok mula sa puso, sa bawat lutong matitikman. O manok sa pinapak, lasa'y kay sarap. Organic na organic, pampasigla na pagkain. Mula Central Philippine University, kalidad ay ipinasesiguro. Sama-sama sa hapag, kakain ang masaya. Ang mga manok na ito'y ang kailangan ng bayan. Ating ipagkalat sa bawat sulok, pinapak na pangalan. Basta organic na manok ang kailangan. Sa pinapak ay maasahan, sa kalidad, kalusugan ay mahalaga. Para sa minamahal na pamilya, manok na organic, sa pinapak lamang matatapugan. O manok sa pinapak, lasa'y kay sarap. Organic na organic, pampasigla na pagkain. Mula Central Philippine University, kalidad ay ipinasesiguro. Sama-sama sa hapag, kakain ng masaya. Ang mga manok na ito'y ang kailangan ng bayan. Dito sa ating lutuin, sama-samang magkaroon. Manok mula pinapak, ating ipinagmamalaki. Tunay na organic, teknolohiya'y kasama. Pagkain ng bayan, pagmamalaki ng bawat isa. Sa Research Center ng Central Philippine University, buhay ang kwento ng solusyon. Ang CPU Native Chicken, sa katas ng halaman ginagamot. Sinubukan ng panahon, pero palaging nangingibabaw. Sa likas na paraan, ang buhay ay itinataguyod. Katutubong manok, malusog na inilalagaan. Dahil sa mga halaman, sa bungang pinili, katas ng kalikasan, ang panggamot sa sakit. Oo, pinalaki na may pag-ibig at malasakit. Ang mga sisiw hanggang patabain, sa likas na paraan o ginto ang kamay. Kalamangan nito'y nariyan, asam ng bawat tahanan. Kalimutan ang pagdududa, dapat tayong maniwala. CPU Native Chicken, sa kalusugan ay mahalaga. Siksik ang laman, sa katas ng halaman naguugat. Organic na organic, tunay at wagas. Para sa pamilya, pagkain na kay saya. Sa likod ng mga ibon, buhay ang pag-asa sa lupa. Native chicken na alaga, kasagana ng sinisingil sa hirap. Kalinisan at kalidad, sigurado tsak na masustansya. Ang aming pangako, ang inyong magandang
kalusugan ang aming hangad. CPU Native Chicken, sa kalusugan umaangat. Siksik ang laman, sa katas ng halaman naguugat. Organic na organic, tunay at wagas para sa pamilya. Pagkain na kay saya, manok na may kwentong likas, lalo ang pinili sa Central Philippine University. Nag-aral tayong lumago at tumugon sa pisil ng kamay. Yakap ng lupa ang pupuntahan sa pagkain ng likas. Masarap ang bawat pagkain. CPU Native Chicken, sa kalusugan umaangat. Siksik ang laman, sa katas ng halaman naguugat. Organic na organic, tunay at wagas para sa pamilya. Pagkain na kay saya, sa bawat piraso kasaysayan ay nariyan. CPU Native Chicken, kalikasan ang sandigan. Sumama na sa paglalakbay, dito ay panatilihin. Sa CPU Native Chicken, kasama ang kalusugan, kasama ang buhay na ating isusulong.
Good evening mga kanitid, no? Balik pa tayo dito sa ating programa, no? Sa The Philippine Native Chicken Digital TV. No? We're broadcasting live, no? Dito po sa ating second studio po, no? Dito mismo sa Haro, Iloilo City. No? Ang CPU Philippine Native Chicken, no? Is managed and operated by the College of Agriculture, Resources and Environmental Sciences. Dito po mismo kami na makikita sa loob ng Central Philippine University. Ang CPU po is a private university, no, headed by our President, Reverend Dr. Ernest Wadaguhi, kasama na po aming Chairman of the Board of Trustees, no, Mayor, no, Dr. Matt Palabrica. No, ito po yung kaibigan, no, kakibat po nyo sa Plaga Native Chicken in commercial scale, no, si Philippine Native Chicken. Doc James, for short, no, magandang gabi po. At saka magandang araw po sa ating lahat, no, sa mga nangin kabahagi po, no, ng ating programa, no, dito po sa may The Philippine Native Chicken Digital TV. Maraming salamat po sa patuloy nyo na pagtangkilik kay Philippine Native Chicken at sa Central Philippine University, na sa kalabas na resulta po ng Times Higher Education, no, ating ranking worldwide, no, na doon po tayo sa 400 to 600 ranking, no, in the worldwide. No, maraming salamat po sa ating mga W that keep on following the Philippine Native Chicken at sa ating mga pillow racers, no, na Native Chicken sa buong Pilipinas, no, walang sawa, no, sa pagsunod, no, sa pag-follow, like, subscribe, no, dito po sa ating Facebook page, no, and the Philippine Native Chicken. No, ngayon po medyo tuloy-tuloy po tayo sa pagbigay ng may impormasyon na kung gabi, no, yung ating programa. We're starting it at around 8:30, no, hanggang 9:30. Yung ko bakit that if you have some questions or queries, no, don't hesitate to write it, no, in our comment section, na para at least masagot po natin bago po matapos ang ating programa, no, ngayong araw. Siguro dagdagan naman natin ang mga kwentuhan natin, no, all about Native Chicken, para at least kahit paano po, no, yung hindi makasama namin, no, in the seminar, no, tuloy-tuloy pa rin tayo, no, kahit paano sa pagbigay ng impormasyon, no, dito po sa ating Facebook page. We have also the tawag dito yung website natin, no, ang philnativechicken.com. No, pili po nyo yan puntahan, no, because we have some information, no, na makukuha po nyo dyan sa ating website. At sa mga gusto po bumili ng ating mga produkto, no, we have the Lazada and we have also the Shopee. At saka meron po tayong marketplace dyan mismo sa ating website. So kung gusto po nyo na mag-check out, no, it is yung mga produkto natin dyan, no, it is being shipped nationwide, no, via our official courier. So yung ko bakit na sa ating mga native that sa tingin po nyo, no, makatulong po ang Philippine Native Chicken, no, don't hesitate to keep in touch with us. At sa ating mga native naman dyan in Leyte and Samar area, no, nandyan tayo sa darating na July 13, no, mayroon po tayong i-held dyan na seminar. No, baka gusto po nyo na mag-participate. No, this is the first time na si Philippine Native Chicken lumabas na ng Iloilo, no, papuntang Leyte. So yung kung bakit sa gusto po mag-attend ng seminar, no, the focus of it is more on what they call the backyard scale of production, but adapting, no, what they call the CPU technology. Sa hindi makapunta naman, and if you want to join the seminar or online, no, paki-contact po kay Miss Dana, no, sa number niya, no, o di kaya mag-message po sa ating page para maibigay po ni Miss Dana, no, ang specific link, no, for your registration. Ang kasama po dyan, no, sa ating seminar will be the training material, no, your e-certificate, no, and tawag dito yung training kit nyo sa mag-attend po, no, in the online. No, pati pagkain, dala pa dyan. No, because this seminar, no, this will be a one-day seminar, no, dyan sa may Palo, Leyte.
Sa mga gusto mag-attend po, no, paki-contact kay Miss Dana para at least nabigyan ni Miss Dana sa inyo ang specific location na kung saan dyan po tayo mag-conduct ng seminar. Yon sa ating mga native. So, ito po ang ginagawa natin. No, this is one way that we could extend our technology support, no, sa ating mga native all throughout the country. Ang ating Facebook page po, that is a highly specialized Facebook page, devoted talaga, no, for the development of technology, no, for commercial production of Philippine native chicken. Pero sa ngayon po, no, we are expanding our operations, no, and researches, hindi lang sa native chicken, pati na po ang native pig. Yung ko bakit na kung makikita po nyo, no, ang pinapak, no, that is what they call the processing arm, no, ng Philippine native chicken, no, ang Galos Verde, no, that is the company naman ng Philippine native chicken na kung saan po responsible for buying na yung mga native chicken na pinalaki gamit ang teknolohiya ng Philippine native chicken. At saka yung Golden Sprout, that is our company devoted for the marketing and commercialization of the product of researches na we conducted here at Central Philippine University. Yung kung bakit kung makikita po nyo, no, sa pangkabuuan, no, pinasok na natin, no, ang buong supply and value chain, no, sa industriya ng native chicken. Kaya nga palagi sabi ko is that na okay lang yung usapan o kwentuhan, pero mas maganda pa rin yung kwentahan. Na iba kasi ang direksyon na paghandak ng paniniyasat if the researcher by themselves, no, is really immersed, no, in the supply and value chain. And that is what we are doing here, no, at the Central Philippine University Research Center for Philippine native chicken. Yung kung bakit na sa mga NGO naman that would like to be trained, no, especially in terms of the feed formulation, no, and processing, no, you can contact Miss Dana, no, because we're offering a modular, no, for that and actual na feed processing dito mismo sa campus ng CPU o dito mismo sa ating research center. So ngayong gabi pag-usapan natin ang about what they call the brooding. No, so yung pinakamura na technique, no, sa pag-brood ng mga sisiu. Yung ko bakit that if you think this topic of us, no, ngayong gabi is informative, no, paki-share naman yan sa mga respective na account po ninyo para baka yung mga kaibigan nyo dyan, no, makita at saka kahit paano po, no, makapag-share po tayo ng impormasyon sa ating mga ka-native na that would like to learn, no, all about native chicken production. No, yan kasi ang isa sa mga adikain ni Philippine native chicken, no, together with our university, no, yung Central Philippine University. And we are glad na kung saan, no, kabahagi po ng ating pagpaniyasat, no, is the Department of Agriculture, na Bureau of Agricultural Research. No, naging kabahagi kasi sila, no, lalo na yung sa may organic na component, no, ng DA bar. Ang Philippine native chicken is one of the researchers, no, of the bar, no, organic division na sa buong Pilipinas. Yung ko bakit that patuloy po tayo sa pagbigay ng impormasyon, no, kahit paano, no, sa ating mga research. And then baka this coming September, no, sa Manila naman, the DA-BAR invited us to be a part of convention yata dyan, no, in Manila, and they will be featuring, no, the various product of the Philippine native chicken, no, of the Central Philippine University. So pag may panahon naman tayo, tingnan natin ang possibility dyan sa Manila if we can conduct also, no, the seminar. Pero sa mga gusto po, no, lalo na sa mga online, that will be on July 13, no, in Palo, Leyte. No, sa mga karatig bayan dyan o probinsya that would like to join, no, paki-contact lang kay Miss Dana. Alam niyo mga kanitib, ang isa sa mga pinakamagastos, no, na bahagi, no, sa pag-alaga ng manok, no, hindi yung malaki ring manok nyo that is about to siguro yung edad niya sa about mga 2 months or 145 days up to 60 days and even up to 75 days, sabihin mo yan ang pinakamagastos. Hindi. Based on our data,
showed that ang pinakamagastos na bahagi sa pagpalaki ng manok is during the brooding. That is the first 30 days. Baka may tanong nyo, bakit nasabi mo na yung first 30 days ay siyang masyadong magastos na bahagi sa pag-alaga ng native chicken. Alam niyo kasi maka-native during that growth period. Lalo na pag ang practice po natin is what we call the artificial brooding. Ang ibig sabihin ng artificial brooding, wala po tayong ginagamit na artificial na pampainit o yung incandescent bulb, but we are using yung ginagamit pa natin is what we call the incandescent bulb. Kaya lang problema natin maka-native sa ngayong panahon. Medyo madalang na makakita po na incandescent bulb na may 25 watts, 50 watts, and even 100 watts. Kasi ngayon, ang mga lights ngayon is more of what they call the LED lights. So, medyo makamura ka dyan. At saka yung lumens niya mas mataas compared than the incandescent bulb. Kaya lang, ang LED bulb, hindi po siya nag-i-emit ng init. Unlike in the incandescent bulb, nag-i-emit yan ng init. In the general concept in brooding, following what they call the cultural management for the commercial breeds, ang basic concept kasi dyan maka-native is that ang requirement per CCO is that 1 watt per chicks. Ibig sabihin, if you have 50 chicks, you should be using the 50 watts. Kung meron kayong 100, you'll be using what they call the 100 watts. But with the recent development, kasi pag gumamit ka ng tawag dito ng incandescent bulb, meron kasing shelf life yan. Ibig sabihin ng shelf life, merong number of hours na kung saan hanggang dyan lang. At saka mapundi yun. And that is why that right now, ang pinaka-common na ginagamit is what they call the ceramic heater. I don't know kung nakita nyo din yung ceramic heater na meron niyang 50 watts. We have also the 100 watts na mga ceramic heater. Kaya lang, dapat samahan mo pa ng what they call the LED bulb. Otherwise, kasi kung ceramic heater ka lang, ang problema mo naman sa ceramic heater, hindi isa kasi nag-i-emit ng light. Alam niyo maka-native, ang lighting is very critical sa pagpalaki ng manok. Alam niyo kasi ang light kasi pag medyo mas yung lumens niya mas mataas, mas active yung manok. Alam niyo kasi ang manok na nakagala, try nyo na i-brood na kung gabi, lagyan yung ilaw, kahit LED lang, basta kasama yung inahin niya, and then bigyan ng patoka. Alam niyo ang mga native chicken that we have in the Philippines, may kakayahan yan na mapaikli natin ang growing period. Ang problema natin if we are practicing what we call the pre-range, kasi kung gabi, yung sisiyo nyo natutulog. Samantala, yung sa amin dito sa CPU, mga sisiyo kung gabi na kumakain pa, yung kung bakit that mapili natin pa-shorten ang tawag dito yung growing period. So instead of spending possibly mga 5 to 6 months with the proper lighting, you can have it be shortened for the smaller genetic group. Sa Pilipinas, kaya nasabi ko that na dalawa kasi ang grupo ng native chicken. We have what they call the smaller genetic group na kung saan nakakabahagi dyan na manok Tagalog, yung Banaba of Batangas, na meron pa kasi diyang Bulinaw in Pangasinan. Kaya lang nagiging hassle ata of the Bulinaw, parang dahan-dahan ata na nawala dyan sa Pangasinan. Now we have also what they call the Bisaya manok dito po sa Iloilo or in the Visayas. Ang pinaka malawak na area na kung saan makikita po yung manok, ang manok Bisaya.
It can be found in the Visayas region and Eben, no, in Mindanao region. Ang darag native chicken, no, ang kanyang pinanggalingan yan is what they call the Bisaya chicken. Kasi katulad ng manok Tagalog, no, it is being named according to plumage color and pattern. Kung ano ang kulay ng balahibo, no, diyan ang pangalan nyo kung bakit na may itim, no, may baraw, no, marami pang pangalan according to what they call the color. And for the drug, no, it is called as drug because na ang kulay ng balahibo, that is what they call the pencil brown. Kaya lang, ang drug naman, that is dimorphic in nature. Ano ibig sabihin ng dimorphic? Ibig sabihin na iba ang kulay ng tandang at iba ang kulay ng inahin. That is what they call the dimorphic in nature. Na yung kabakit na darag yung inahin, tapos pag yung tandang niya lumaki, no, ang tawag naman doon is what they call the labuyo. Now, yung mga manok na yan, no, if you're going to have it be raised, no, medyo matagalan ka ng konti sa pag-alaga. No? It may take around 5 to 6 months, no, bago marating siguro, no, ang 1 kilogram. And that is why at Central Philippine University to make use na kung saan mapashorten natin na acquiring the taste of the small genetic group and then acquiring the growth performance of the larger genetic group, no, pinag-combine na natin. Yung ko bakit na manok dito sa CPU, no, ang nangyari na that is called as what they call the Hulo Bisaya. Kasi ang Hulo, no, that is belonging to the larger genetic group at saka yung Bisaya, no, small genetic group, maganda yung lasa ng maliliit na manok. Ang problema lang natin, yung resistensya sa sakit, masyadong mababa. So, yung malaking manok naman, ang problema mo naman sa mga huluhano o hulo, no, yung karne niya matigas naman, na, at saka medyo ang lasa naman hindi ko doon kagandahan. Pero ang resistensya sa sakit mataas naman. So pinag-combine mo ang dalawa na yan, it will come up with what they call the hybrid vigor. That is why that in the days to come, na dalawa lang kasi ang pinipilian naming pangalan, CPU manok o di kaya CPU native chicken. Yan lang ang pagpilian natin. But this breed of chicken right now, no, is undergoing molecular process of selection, no, using what they call the marker assisted selection. No, darating yung panahon na ang CPU manok, no, ang kanyang resistensya sa sakit, especially the viral infection, no, medyo mataas na. No, and then yung lasa niya, no, mas malasa, no, compared than the existing strain of our native chicken. Kaganda naman yan sa CPU manok na it will be considered as a functional na meat. Bakit? Pag kinain mo, no, malaking makatulong yan para mapakyat pa ang resistance mo to infection. No, yan ang ginagawa natin ngayon, no, with the use of what they call the marker assisted selection. And hoping that in the next 2 to 3 years, na mailabas na po natin, no, ng kompleto ang CPU manok. Yan mga ka-native ang development. Now, yung kung bakit na medyo madalang nyo makita, no, ang mga update, no, sa ating Facebook page, no, because we are busy doing what we call the research pertinent to the breed development. Dalawa kasi tinitingnan natin sa CPU. We can produce a native chicken na kung saan devoted for egg production at saka yung isa naman devoted for meat production. Yan ang ginagawa natin, tatlo. At saka yung isa naman, that is what they call the hybridized form of native chicken. That is one way that we can be of help, no, sa ating mga native. And kaya nasabi natin that considering, no, yung mga experience natin in the whole value chain, doon natin intindihan talaga, no, ano ba talaga ang pangangailangan ng industriya ng native chicken. Ngayon mga ka-native. Balikan ko lang kwento natin kanina mga ka-native is that na ang tawag natin dyan is what we call the lighting. Unahin mo natin ang lighting. No, kung may mga sisiyo kayo dyan, and then para na maibsan na ang problema nyo when it comes sa mortality, kasi ang mortality sa sisiyo, no, masyadong mataas.
na on the whole life cycle of the chicken, ang first 45 days, yan kasi ang very sensitive na when it comes to infection. Mataas ang mortality niyan. And then, within the 45 days, na yung first 30 days naman, yan ang pinaka-critical out of the 45. Kahit sabihin pa ninyo na yung first week mo, no, ang sigla-sigla ng manok nyo, pero on the second week, makikita mo yung manok ninyo dahan-dahan na dinadapuan ng sakit. Bakit? It is on the first week whereby na the pathogen is gradually inoculating or propagating inside the body of your chicken. Yung kung bakit that the flock health management is very critical on that part. Kasi pag ang manok ninyo, ang mga sisiw ninyo, hindi yan maka-experience ng sobrang taas ng stress na yung growth performance niyan magpatuloy yan. Kaya lang, on the process, with experience and we have in the station and right on the field, ang tanong palagi is that na ano ba ang pinaka-common na sakit na maobserbahan mo on that first 30 months? 30 days pala. Yan namin nakita po mga ka-native na ang pinaka-common na sakit is yung sipon, halak, at saka ubo. And these are kind of infection na kung saan it can be associated with a certain management. Naalala ko lang kasi sabi ni Sir Nelson Nakapiros. Sir Nelson, in late in summer area. Sabi ni Sir Nelson na yung mortality nila mataas. Why? It is because ng ulan dyan sa Leyte area. And tandaan natin mga ka-native that lalo na pag yung manukan ninyo, inilagay nyo yan sa masyadong makulimlim na lugar na ang infection masyadong mataas if the humidity is more than 70%. Ibig sabihin po na more than 70%, ibig sabihin na yung pagka masa-masa ng paligid, yung hangin kasi na may kasama yung water particles. Na pag sumobra yan na 70% na mabilis na po ang sakit ang inyong mga alagang manok. Yung kung bakit that at Central Philippine University, we are exploring yung mga partnership namin with other institution in other countries. That is why that in the sa Central Philippine University, we have existing partner diyan sa may Korea, together with the Jongbuk National University. Kasi ang tingin namin kasi na aside that we develop the phytomedicines para po sa ating manok on the brooding, but yung tingin naman namin, considering that we are also doing business, kasi iba kasi mga ka-native, if you are the researcher and then you keep also doing business of what you are doing, doon mo maintindihan kung ano dapat gawin. So sa tingin ko lang, kung pwede din lang na hindi ko gagamit na mga phytomedicines na yan, hindi mas maganda, di ba? Mas makatipid kaya ako, di ba? And that is why that right now we are doing the testing of a bivalent vaccine against Mycoplasma cajesticum and Salmonella paraganglionarum o yung sanhi ng sakit ng fowl typhoid. Ang kagandahan kasi nito ng bakuna na to that we are doing in right now for the testing is ang kanyang infectivity level. Ibig sabihin ng infectivity level na kahit gamitin mo yan sa manok mo, may isang manok ka na binigyan ng bakuna na yan, kahit magkatabi sila, ang isa wala, ang isa na bakunahan mo, wala kang problema when it comes doon sa infection na pwede po maka-transfer. Unlike in terms of what they call the Newcastle disease vaccine na pag ginamit nyo, pinatulo nyo yan, pagpatulo nyo those chicken, nearby chicken na hindi na bakunahan will experience
sign and symptom of Newcastle disease. Kaya lang ang bakuna nila yan, that is a gene-edited version of vaccine. Why we are doing it? Alam nyo mga native, na mas maganda siguro kung alam nyo kahit nagamitin pa nyo yung mga phytomedicines that we have at Central Philippine University, mura din lang yun mga native. No? Kung makita po nyo dyan sa ating online market, na ang paggamit po nyo ng mga emulsified concentrate from Central Philippine University, ang kailangan nyo lang yan for every kilograms of feeds that you have now is only 3 to 5 drops. And we may suggest na kahit pababain pa nyo, lalo na pag garlic, na pababain pa nyo up to 2 drops per kilogram of feeds. Tingnan nyo makanative kung gaano katipid. Pero at Central Philippine University, we are still not contented on it. Kaya nga sabi ko is that na kung pilid lang na kaunti lang ng gastusin mo, di mas maganda, di ba? But the performance of your chicken for the whole growing period, mas mabilis. Nakita kasi namin mga native using this vaccine. Kasi dito sa Central Philippine University, now we are practicing the parlous breeding technique. Ibig sabihin, wala pong source ng init mga native, artificial source, na kahit sabihin nyo, ang ilaw, makikita yung ilaw, pero ilaw na yan, LED bulb yan. Nagbibigay yan ng sinag kung gabi na para yung mga sisiyo makatuka. Ang obserbasyon namin mga native, in the several researches that we conducted, napakita po na pag ang sisiyo, pag nabukunahan mo ng bivalent vaccine na to, yung growth performance niya, medyo mapaikli pa ng konti yung growing period. Why? It is because na yung manok mo, less stress because of what they call the vaccine, and that vaccine enable na yung immunity ng manok po nyo naging active against the specified infection. Yan mga native. So, ang maibigay natin ang gabi is that na kaya nga sabi dito ni Sir Elser Sablaon, tried ang ceramic heater. Pag nasira, di mo agad manotice visually. Tama po yan, Sir Elser Sablaon. Magandang gabi po sa inyo, Sir Elser. Tama po yun, Sir. Hindi kasi umiilaw yan. Yan ang isa sa maging problema natin pag we're using what they call the ceramic heater. Kaya lang, magkano naman ang bilihan ng isang ceramic heater? Medyo may kamahalan din yan. And beside, tama nga sabi is that na pag dapat kung gumagamit ka ng ceramic heater, dapat from time to time i-check mo kung umiinit o hindi. Unlike in the LED bulb naman na pag napundi yan, ibig sabihin, blackout yung paligid. But for ceramic heater, hindi ganon. So one way that we can reduce the possible cost of tawag dito yung associated with brooding, ang pili natin gamitin is what they call the we are using what they call the garlic emulsified concentrate. Ang kagandahan kasi ng garlic emulsified concentrate, by the way, kay Sir Herman Glenn Mihika Midjana, dyan sa labas ng Pilipinas. Sir, magandang gabi. Magandang gabi, classmate. Sa kay Sir Ricky Boyel Komoda, dyan sa may Japan. And then kay Sir Josba Robert Ballesteros Inventor. Sir, baka within this month, makapunta kami dyan sa lugar po nyo, sa may Batad, kindly balabanta. Misil ako, sir, pag may makapunta kami dyan sa lugar mo sa may Batad. And then kay Sir John Paul Dampog, and then kay Romeo Hoben, nakasama natin ngayon. Now we have also what they called kay Ma'am Nobi, Doc Nobi, na Gloria, at saka kay Sir Jan, dyan sa may Tapas, Capiz. So maganda sa may Barangay Garcia, Tapas, Capiz. And then kay Sir Jeffrey Polinar Angon, kay Lextor, at saka kay Jan Salcedo Ortibano, kay Sir Joel Pirares, kay Tony Del Bando,
at saka kay Sir Edgardo Cambronero Cangas. No, sir, magandang gabi po sa inyo, sir. No, thank you for keep on watching my program, our program, no, over Spirit FM and Kasak, no, in Ruwas Capiz. No. So, ang isa kasi sa nakita natin mga kanitibis that na pag if-using what you call the garlic emulsified concentrate, no, na gamitin lang po nyo yan if ang panahon maginaw. Alam niyo mga kanitib, ang garlic, when we tested that, na ang efficacy ng garlic, na it is more potent compared than the tylosin dihydrate and enrofloxacin. Ang kayang patayin ng garlic na mikrobyo, that is more than 10 different pathogenic microorganism na umatake sa inyong mga alagang manok. That's how garlic emulsified concentrate is effective. May tawag namin dyan is what we call the broad spectrum that we have. At saka yung garlic kasi mga native, hindi lang siya ideal na kung saan para lang sa mga pathogens, but even in terms of what we call the internal parasite. Yung mga native, yung kung bakit at using the garlic emulsified concentrate sa patoka nyo, no, as a maintenance, no, you can have it be about 2 to 3 drops, no, per kilogram of your patoka. Pero ibigay lang nyo ang garlic emulsified concentrate if ang panahon medyo maginaw or malamig. Do not put garlic emulsified concentrate sa patoka po nyo kung ang panahon no mainit. Bakit? It is because the garlic emulsified concentrate is augmenting no yung production ng natural heat in the body. Yung ko bakit at it is not advisable to give your chicken during na mainit yung panahon, and usually binibigay yan no only in the evening or as the need arises. Pag ginamit nyo yan ang garlic emulsified concentrate, there is no need na kung saan magbigay pa kayo ng pamurga. The garlic emulsified concentrate by itself is already a dewormer. May nagtatanong kasi sa akin dito, sabi nila, about Doc yung bunga na panganga or what you call the beetle net. Alam niyo ang beetle net, kahit sabihin pa natin na naging effective yan kasi nakita nyo na kung saan lumabas talaga yung internal parasite. But alam nyo mga native, in the study we conducted dito sa CPU, no, halos na ang efficacy ng beetle net, it is only causing paralysis among adult roundworm. Ano ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin dyan na kung saan pag ang mga manok ninyo binigyan nyo ng beetle net at saka pinalabas yung adult roundworm, nakita ng katabi niyang manok, tinuka yan, pumasok doon sa katawan ng isa na kung saan bagong environment, within 5 to 10 minutes, alive ulit yung internal parasite. Now, that is a study we conducted dito po sa Central Philippine University. Yung kung bakit sabi ko that na in terms of efficacy, na the garlic is more potent, na kaya lang pag ang mga internal parasite na madapuan yan, hindi lalabas yan sa katawan, nabubulok mismo sa loob ng katawan ng manok. Even in terms of the egg drop count. Now, alam nyo kasi pag ang manok nyo, no, ang manok kasi native, no, ang kakayahan niyan to withstand no internal parasite, that is about 10%. No, ibig sabihin, kung ang bigat ng manok niyo 1 kilo, no, it could withstand even up to 100 grams of internal parasite or roundworm inside its body. Kaya naman ka-native na pag ganyan ang mangyari, lalo na pag yung manok niyo pagala, na ang presensya po ng internal parasite masyadong prominente pag ang manok nyo pagala. Lalo na pag ang iriya ninyo, no, gaya ng sabi ko kagabi, kung ang iriya nyo bago pa lang nilagyan yung manok nyo, no, ibig sabihin hindi pa ganon ka contaminated. Pero
Now, as the number of years increases, na after 2 years, na manotisyahan nyo na halos yung manok nyo stunted growth at saka marami na ang infection. Yan mga ka-native. No, yung ko bakit at Central Philippine University, sabi ko, kung tingnan mo yan, may medyo magastos. Yung una lang ang makikita mong there is a return, but as the years goes by, na makikita mo iba na ang interaction ng manok mo. Lalo na pag ang lugar ninyo maraming mataas ang what they call the E. coli. No? Kay Sir Artem Pariulo, no, may available po kayo base mixer. Mayroon po tayo, Sir Artem. No, paki-contact lang kay Miss Dana sa number na 0977-471-3432. No, 0977-471-3432. Pero sir, kung ang location po ninyo medyo malayo sa Iloilo, no, I may suggest no use what they call the CPU paid premix. No, kindly check yung Golden Sprout Corporation in our online store, no, sa may Lazada at saka sa Shopee. Now, isa kasi yan maka-native sa mga ginagawa dito sa CPU is that na kung ang alam nyo kasi ang tawag namin yung production cost ng native chicken at Central Philippine University na provided na ang egg production will be around 15 to 20%. Ibig sabihin, no, yung manok nyo araw-araw nangingitlog yan, mga 15 to 20%. No, sa bawat isang daang manok nyo, na they can produce about mga 15 hanggang 20 eggs per day. Yung kanyang hatchability, no, overall hatchability is 60 to 65%. Yung production cost ninyo sa isang sisiyo, that is about 32 pesos. No, to 35 pesos per chick. Kung ang mortality ng manok ninyo, hindi aakyat yan. Doon lang mismo within the range of about 10% yung maximum niya. Na at saka yung manok nyo, makuha nyo, no, ang 1 kilogram in 75 to 90 days. Halos yung production cost ng manok po nyo using the CP technology is only 140 to 160 pesos per head. Yan mga ka-native. No, kagandaan pa ng manok na ginagamitan ng CP technology, it is because na hindi ganon katigas ang karne at saka mas juicy sa compared to those the chicken nga kung saan no pagala. Now, bakit nasabi ko na ang ating manok no, mura ang production cost? Kasi maka-native. No, yung survival rate ng manok dito sa CPU umaabot yan hanggang from 90 to 95%. Yan po maka-native. Na bakit? It is because of the practices that we are doing here at Central Philippine University, pati yung brooding cost niya masyadong mababa. Kasi ang brooding cost namin dito, no, nandoon lang yan sa LED bulb. Yung LED bulb na yan, that is about 3 to 5 watts na LED bulb. So kahit na nakasinag yan for the whole night, mura pa rin ang gastos. Yung kanyang patoka naman, mga ka-native, no, using what they call the PNC or what they call the CPU feeds. Halos yung naging, tawag dito yung litter material niya, no, we're using what they call the rice hull. No, yung bakit kung ang lugar po ninyo, marami ang rice hull, I may suggest na you use what they call the rice hull. Kasi ang rice hull kasi, nangyari dyan, no, ang ginagawa niyan, no, it used to accumulate the heat na nandoon mismo sa katawan ng manok, no, and then mag-save yan sa rice hull, yan ang dahan-dahan na pinapalabas ng rice hull. Yung kung bakit na noong una na hindi pa uso ang refrigerator na sa mga bahay-bahay doon sa mga malalayong lugar, no, kung makikita nyo yung bluekin ng ice, one way and how to conserve yung ice na yan, no, halos yung sako na yan nilagyan ng rice hull para hindi sa madali matunaw. Same principle also. The question is that, no, nakikita kasi we have also some followers, no, in as far as doon sa mga kabahagi ng Benguet,
na that use also to follow technology of Central Philippine University. Marami kasi tayong mga native dyan na nag-keep on following the Philippine Native Chicken. No, maraming salamat sa mga taga Nueva Vizcaya, no, na napuntahan natin yan. No, thank you no, for following the Philippine Native Chicken. No, and as far as in the part of what they call the La Union, no, hanggang doon sa banda sa may Sulo area, no, thank you no, for following the Philippine Native Chicken. Now, kung ang lugar po nyo ay sobrang ginaw na at palaging umuulan sa lugar po nyo, na do not follow the technique that we have na kung saan double tier housing. Ang double tier housing, no, ibig sabihin, no, ang brooding sa taas, ang sa ilalim, no, that is what they call intended for brewing. Ideal lang ang housing design na yan if no, ang paligid na mainit. So, pili nilagay nyo ang mga manok nyo, no, for brooding, nandoon yan sa taas. Pero kung ang lugar nyo, bulubundukin at palaging umuulan, no, wag po nyong sundin ang double tier housing. You can search the various pictures that we have, no, dyan mismo sa ating Facebook page. No, try nyo i-scout. Kung makikita nyo hanggang doon sa time on the May 14, 2014 na na-establish po natin ang Philippine Native Chicken Facebook page. No? Ibig sabihin, no, we are now already more than 12 years old, no, ang Philippine Native Chicken na Facebook page. Kung makikita mo niyo doon sa may pinaka earlier part, no, ng ating mga posting, nandoon kasi yan, hindi kasi delete yan. Kasi ang purpose niyan, para at least may pili pa kayong balikan, kahit kami, no, binabalikan namin yan. No, minsan po, mga ka-native, pag may panahon ako, no, na kung saan, no, I tried to reconnect, no, with the past experiences that we have at Philippine Native Chicken. Makikita ko noon, mga ka-native, yung edad ko noon siguro, medyo bata pa, no, yung buhok natin, medyo makapal pa, pero ngayon, medyo dahan-dahan nalalagas, no. Alam niyo, mga native, if your area is frequently na inuulan, malamig, bulubundukin, I may prepare that you follow the ground brooding technique. Ang ground brooding technique, mga native, ibig sabihin, no, yung brooder ninyo, no, hindi inaangat sa lupa, nasa lupa mismo ang brooding ninyo. Pero nilagyan niya ng rice hull. No, ang paligid niyan, halos kung makita nyo sa picture, hindi ko kasi na tawag dito na lagay dito. No. Halos ang paligid yan, no, meron kasing nilagay na tinadtad na kawayan, no, na, at saka halos mga 1 foot kasi yan. Ang purpose ng 1 foot na yan, no, ilagay nyo doon ang rice hull. Ganun po kakapal. Kaya sa native chicken, tandaan po nyo, lalo na sa mga sisyo, if you are practicing what they call the parlous brooding technique, ang gawin po nyo, mga native, wag po nyo damihan ang isang kulungan. Ano ibig sabihin ng isang kulungan? No, kung medyo kulang kayo sa material at saka you can make use, no, no, ang tawag dito yung kahit na maliit na mga kahoy sa paligid mo, kahit na kawain na maliit, magamit po ninyo, no, ang gawin nyo, that is only 1 square meter na kulungan. No, i-cover po nyo paligid, na parang purpose niyan, hindi sila mixed. Alam nyo, mga native, pag ang isang pen, lumipat ang sisyo sa kabila, disgrasya, mga native. Pag may sakit yan, paano? Unlike na matotally control nyo ang movement na manok within that pen. Kaya bakit? Na at least yung pagsama-sama nila within that area. No, naranasan kasi namin ka-native na halos yung isang pen na infected, pero ang ginawa namin, inalis yung rice hull na pati yung manok na disinfect, pagkatapos nilagyan ulit ng bagong rice hull at ibalik doon ang healthy chicken, not the infected one. Alam nyo kasi, mga native, if you're doing what they call the ground brooding sa mga area na medyo maginaw, isiguruhin nyo lang, mga native, na halos may mga kanal sa paligid,
Kasi ang purpose ng kanal na yan, no, dapat medyo malalim yan compared doon sa area na na-brood ninyo. Bakit? Baka yung tubig pumasok makanitib. So, medyo malalim na konti, that is about a foot, no, 12 inches depth, no, or mga 6 inches depth, no, basta masiguro nyo na nasa ibabaw na bahagi ng lupa hindi po mapasukan ng tubig ulan. You can put a risal na kung saan about a 6 to 12 inches depth. Now, lagyan nyo ang sisiyo nyo dyan for every 1 square meter. Lagyan po nyo ng manok na kung saan that is around mga 7 to 8 chicks. Huwag po nyong damihan, no, ang manok within 1 square meter. Bakit? Pag sobrang dami kasi na manok yan, competition is higher. Now, ang tendency nila kung gabi, halos patong-patong yan. So, those weaker one na ilagay sa ilalim, baka matay makanitib. Yun, kanitib ang isang technique. Na kung saan, right after na na-hatch yung sisiw ninyo, no, and if you want to do na kung saan medyo mataas ang survival rate, ang gawin po ninyo, no, i-brood nyo agad, no, in that 1 square meter, pero ang stocking density is only limited, no, to 8 chicks. After 1 month, na bawasan nyo ng 1 o 2, na, and then try po nyo na gawin yan sa malugad na malamig. Na tingnan nyo after kung ilang araw, no, how many days you can harvest your chicken that is already weighing 900 to 1,000 grams. Ang tanda natin is that nalagyan natin ng ilaw ang loob mismo ng pen. Pero ang ilagay nyo na ilaw in that 1 square meter is only 3 watts. That is already enough na magbigay po ng sinag sa loob ng housing o sa loob ng pen whereby yung manok po nyo, no, pwede makatuka ng pagkain. Pero before putting the chicks inside that brooding pen or for that ground brooding, na huwag nyo muna after harvest kung pina-hatch nyo using what they call the natural means na pwede bang gawin ninyo. Na pag alis nyo doon sa inahin niya, ilagay mo na sa loob ng karton, na lagyan nyo ng patoka, ng tubigan, pagkatapos you allow them to stay there for about 3 hours to 4 hours before putting that inside the pen with risal. Bakit? Ang purpose niyan, mga ka-native, is for the chicks na kung saan maging familiar sa kanilang patuka. E ang tanong ngayon, Dok, paano sino? Kasi yung manok kasi, yung sisiyo, they have what they call the scratching attitude, no, or characteristic. Ang gawin po nyo, lagyan po nyo ng itim na net muna ang taas, na kahit kalahati lang ng 1 square meter na yan, yung net na lagay mo dyan, and then lagyan po nyo ng diaryo or newspaper at doon mo ilagay ang patuka nyo, no, at saka yung tubigan. That is only good for at least 1 week. Before putting the chicks inside the pen, para maiwasan nyo yung small crawling insect at saka yung posible na mikrobyo dyan, now spray it with original bleach. Huwag po nyo gamitin ang color safe. Dapat ang original. Ang concentration yan, that is about 10 na tablespoon per 16 liter of water. Lagay po nyo makanitib. Try po ninyo. Para makikita nyo kung paano ba, no, masabi natin bakit na hindi magastos, no, ang Parley's brooding technique that we develop at Central Philippine University. It is our practice since 2013. Ang una-una namin is not the double tier housing, but it is what we call the ground brooding. Bakit? Ang Leon Farm noon, experimental farm ng Philippine Native Chicken, maginaw po ang paligid. Alam nyo mga ka-native, pag nag-practice kayo ng ground brooding, no, during the night, during the day, ang ginagawa ng lupa, inabsorb yung init. Unlike ngayon, na halos yung paligid natin is simentado, nagre-reflect yung init. Pero kung nandiyan kayo sa mga lugar na medyo mataas, maginaw,
ang lupa po kung gabi, kung araw, no, hinihigop yung init at saka pinapalabas kung gabi. So kung nandoon sa lupa mismo, tapos may rice hull pa, the heat generated on it is already enough to provide the requirement of your chicks during growing period. Ang isa pa doon sa kagandahan ng mga ka-native is that as the rice hull start to decompose, no, it also produces o generating heat, mga ka-native. Yan, mga ka-native, ang gawin po natin. Now, ano ba ang nangyayari na kung bigyan po natin ng garlic emulsified concentrate? Kasi noon kasi, mga ka-native, no, ang feedback kasi ng ating mga research that na, Dok, no, kasi ang karamihan kasi sa atin, mga ka-native, no, ang first week kasi wala namang kasakit, Dok. Healthy yung manok. Yung mga sisir healthy. Alam niyo, mga ka-native, ang nangyari dyan is this. Na pag-alis niyan sa hatching, no, hindi pa ganoon ka-infective yung pathogens. Paglabas niyan doon, pag-expose doon sa paligid niya, no, pathogen will start to invade the body of your chicks. Plus, no, ang untidy behavior ninyo sa housing nyo. Kung madalang kayo maglinis niyan, patubigan nyo, once in a blue moon nyo, palitan ng tubig, tapos yung patukaan nyo, hindi nyo hugasan, no, the presence of infection would likely to increase. That is why that during the first week of age, hindi ganon kataas ang inyong mortality rate. Pero after 2 weeks, maobserbaran mo dahan-dahan na nagmanifest ang sakit, and that last, no, on the 10th day or possibly up to 30 days, no, pag hindi nyo maagapan, no, mortality will increase. Na yung mga ka-native, yung ko bakit na ginawa natin, no, para na hindi naman kayo mag-alinlangan, no, ang ginawa natin, we developed the garlic emulsified concentrate, na kung saan pag maginaw, sobrang ginaw ng paligid, you can use it, no, anti-broad spectrum na, at the same time, dewormer pa. Na? Pero, kaya na sabi ko kanina, no, please do not use it if ang paligid is mainit. Okay? Otherwise, baka na ma-heat stroke yung mga manok po ninyo. Now, ang tanong ngayon, Doc, how about if hindi kami maka-access sa inyong garlic emulsified concentrate? No, kaya na sabi ko noon pa na one way that we could return the favor also to the government because it is our taxes, yung ko bakit that kung wala na kayong panahon to prepare, no, ng inyong mga gamitin, no, you can buy the process one. No, ma-access nyo yan on our online shop, no, Shopee and Lazada. However, pag nandoon kayo sa mga bahay ninyo, you can use what they call the garlic cloves. Ano ba, Doc? Dapat native na garlic o yung imported one? No, either of the two. Ang gawin ninyo, no, lagyan nyo ng isang kutsara na tinadtad na garlic cloves, no, ang 1 litrong tubig, no, ilagay nyo yan at saka ipainom sa inyong manok. You can have it kahit na kalahating litro, 1 kutsara ng garlic na tinadtad, ilagay nyo yan, okay pa rin yan, mga ka-native. Try po nyo, mga ka-native. You can have it na mas makatipid po kayo, mga ka-native. Ang paggamit kasi ng lemongrass emulsified concentrate, mga ka-native, na if the garlic emulsified concentrate is, no, a broad spectrum one, no, ang lemongrass emulsified concentrate naman, that is really intended for respiratory na infection, gaya ng Mycoplasma gayosepticum. Kaya lang sabi namin is that na antayin-tayin nyo lang, mga ka-native, because we are doing the further researches, no, para to really to establish yung kung bakit dito sa CPU, no, hindi pwede palabasin yan na hindi yan talaga confirm na effective. No, we are giving just only yung information, na first-hand information of what we are doing here at Central Philippine University, pero pinapalabas na namin ang produkto for marketing or commercialization if indeed, no, we can have it be discovered or established really na effective yan, mga ka-native. Yung kung bakit makikita po nyo na binibenta namin sa online shop namin na those are already tested and proven na mga phytomedicines. Now, balik po tayo dito sa tanong ni Sir Edgar Cangas na
Doc, ano ang survival rate ng chicks na nabigyan na vaccine on the first 30 days? So para sir, yung observation namin ni Miss Dana dito, almost 100% po ang survival rate. Ang maobserbahan mo lang sa sisyo na nabakunahan natin ng ng bivalent vaccine. Bivalent in the sense that dalawang bakuna kasi yan against Paul typhoid and the other one is against what they call the Mycoplasma gayseticum. Right now, ang ating partner naman sa Jungbok kasi ang specialization nila is vaccine development, they're working naman on the case of what they call the infectious coryza. Yan mga kanitib ang ginagawa natin sa Central Philippine University kahit na sabihin nyo parang silent night ata yung Philippine Native Chicken, but we are keep busy doing researches. Kasi ang target natin for our project if ever na maikot ang ating buong Pilipinas, pwede bang vaccine na lang? Para at least kung vaccine siya, ang kanyang effectivity mas mamatagal. Gamitin mo lang phytomedicines if there is a need. Pero kung hindi walang din lang, gamitin mo yan. Kasi ang manok kasi makalitib if hindi sa ganun ka-stress. Ang growth performance niya, masyado sa mabilis lumaki. Kaya lang na-try namin yon that the 500 grams, 700 grams na attain namin in less than 45 days. Ang problema natin pag native chicken, pag nakuha nyo yung weight na yan, yung prior's weight na yan, ang problema nyo, basag yung karne. Yan ang nagiging hassle noon. Yung kung bakit sabi namin is that na you can harvest your native chicken up to 75 days but never do it na puspusan talaga that in less than 50 days ma-harvest po ninyo. Otherwise, yung karne niya hindi ganon kaganda. And beside mechanism, one way on how to improve yung survival rate na manok natin is that na tandaan po nyo, may mga nag-aalaga kasi na manok na ang sentimental value nila sa mga breeder stocks nila. Maawa po naman kayo mechanism. Pag nag-alaga po kayo ng manok na para pang market o pang commercialization, ang sentimental value, huwag po nyo lagay. Bakit? Habang tumatanda ang manok nyo sa flock po ninyo, yung inahin nyo, inabot na mga 3, 4, 5, hanggang 10 taon yan sa flock po ninyo, ang mangyayari dyan, they are serving as reservoir of infection. Reservoir of infection. Ibig sabihin, isa sa mga reason bakit sobrang mataas ang mortality rate ng native chicken, it is because of the breeder stock by itself na tumagal yan dyan sa kawan po ninyo, ayaw nyong bitiwan, because you really have the sentimental value, pero yung mga sisiw ninyo, baldado. Yung mga kanitim, kaya lang panahon natin, medyo lagpas na po tayo. Antabayanan nyo naman bukas, yung bakit na sa bukas, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, nakapag-like, di kaya nakapag-follow sa page natin, Habit Bidan, para every time that we have this live stream broadcast, ma-inform po kayo ng ating social media platform. Tandaan po natin, we'll be starting around 8:30 at saka 9:30. Yan kasi ang panahon lang na pili natin ma-spend dito po sa live stream program. So, in behalf ng aming presidente, Reverend Dr. Ines Wardag Kuhoy, kami po, taos puso nagpapasalamat sa ating mga native na patuloy po sa pagtangkilik kay Philippine Native Chicken at saka sa Central Philippine University. Sana po ang isang oras na pagsama natin ngayong araw, nakabigyan naman kami ng konting impormasyon tungkol sa pag-native chicken in commercial scale. Ito po yung kaibigan, kaakibat po nyo sa pag-native chicken in commercial scale. Si Philippine Native Chicken. Doc James, for short, magandang araw. God bless and keep safe po sa ating lahat. Kita naman tayo bukas para sa isang segment naman dito sa ating The Philippine Native Chicken Digital TV. So ulit, magandang araw, God bless and keep safe po sa ating lahat.